may emerging evidence from global surveys among children and adolescents in 10 countries that showed that extreme climate anxiety, yung pagkakaba, no, was the highest in the Philippines. So, ikaw bilang isang public educator and nagiging guest speaker ka sa mga schools, no? Ano yung napapansin mo sa mga kabataan? And are you surprised by this? Ako, nagulat ako dahil hindi dahil nasi-stress yung mga kabataan, pero may awareness pala yung mga kabataan tungkol sa climate crisis natin, climate anxiety, no? Yes, recently lang, no, yung pong pinuntahan ko sa Far Eastern University, yung mga student na nandun, sobrang awareness nila tungkol sa climate and yung interest nila, marami silang questions dun sa mga kasama ko rin na speakers, and kasama namin yung Climate Change Commission doon. And meron ding international reporter na ang hawak niya is mga climate change issues or stories. And yung mga estudyante po doon, nag-aaral po talaga sila. I think may subject na po na talaga pinag-aaralan yung tungkol dito sa climate change. And then, siguro yun na po yung pinaka recent na napuntahan ko na may mga estudyante. Pero before, nag-discuss na rin po ako sa mga bata. And sobrang hirap, no? Kasi kailangan marami kang visuals or examples, maraming tanong yung mga bata. 6-year-old po na students na nag-talk po ako sa kanila tungkol sa climate change. And yung mga basic lang muna yung tinuro ko, yung greenhouse gas, and yan yung greenhouse effect, yan. And surprisingly, alam na po nila yung tungkol doon. So parang sa ngayon po kasi, I think talaga pinag-aaralan na or sinasama na po sa curriculum yung mga disaster preparedness, including yung climate change. Parang hindi ko po masabi kung climate anxiety yon, pero I think mas vocal sila sa kung ano yung mga pwede nilang gawin eh. Yung like, may mga pinopropose sila na balak nilang gawin in the future, yung mga projects nila para makatulong nga sa disaster preparedness. Pero yung as in nag-worry, ganon, more on the positive naman po yung nakita ko po sa kanila. Positive side na kaya natin na labanan yung climate change. Actually, doon po ako napahanga. Kasi yung ibang tao, di ba, pag sinabi mo climate change, parang wala tayong magagawa dyan, parang ganon. Normal lang naman yan, nangyayari talaga yan. Well, tama naman po. Meron naman talagang climate change. Yun nga lang, yun yung natural na nangyayari. Pero sa atin po kasi ang problem ngayon yung man-made. No? Yung parang human-caused na, human-induced na dahil po sa activities ng mga tao, lumalala. Kung bumibilis. Hindi natin makokontrol talaga yung pagtaas ng global temperatures. Pero hindi ganun kabilis dapat sa nangyayari po ngayon. Okay, Amor, nabanggit mo na nagsalita ka sa FEU, Far Eastern University, as a guest speaker. You are an alumna of that university, ano? Nag-aaral ka ng mass communications doon. But at the same time, you were also active in theater. Yes. Nakatulong ba yung theater background mo in your current job? Naku, ang laking tulong po, Sir Howie, kasi sa pag-decide ko pa lang kung mag-audition ako for Panahon TV or not, yun yung isa sa mga naging factor ko. Dapat po kasi may first job na talaga ako, corporate yon na company. And then, narinig ko yung tungkol dito sa audition for Panahon TV. May nakalagay naman po doon na qualifications na kailangan interested in science, may background sa ganito, may kahit papano alam sa meteorology. Ako po, aminado ko na during that time, wala naman talaga akong background or hindi ako ganun kahilig sa science. Pero for me, mas pinili ko po yun kasi I think closer sa heart ko yung, I think performance din talaga po. Tama po kayo eh. Parang may tuturing din na performance yun. Kaya parang tinry ko rin. Kaya yung pag-audition ko doon and pagbitaw ko doon sa isang opportunity na dapat mag-first day na ako and the same day also na audition, I think I made the right choice. And